Naalala mo ba ng unang madiskubre ng mga archaeologist yung tinatawag nilang Ancient Greek Computer? Oo, yun mismo. Ang tawag dito ay Antikythera mechanism. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa nito? Ayon sa mga eksperto, ang makinang ito ay isang analog computer na ginagamit ng mga sinaunang Griego para hulaan ang mga galaw ng mga bituin at mga eclipse sa loob ng mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Medyo interesting. Isang komplikadong device ito na may mga gear at gulong, ginawa sa panahong wala pang kuryente o digital na teknolohiya. Sa loob ng higit isang siglo, isa itong palaisipan para sa mga historiador. Kalahati lang ng makina ang na-recover. Ang kalahati pa ay nilamon na ng dagat. Ang mga natitirang gears sa likod ay tila bahagi ng kalendaryo, pero ang harapan tuluyan nang nawala. Nabaon ito sa limot sa loob ng 2,000 taon hanggang sa wakas na basag na ang katahimikan. Salamat sa AI, dahil sa tulong ng artificial intelligence, muling binuo ng mga siyentipiko ang nawawalang kalahati nito. Letra kada letra, gear kada gear. Matapos ang libu-libong scan sa 82 piraso ng artifacts, isang kamangha-manghang larawan ang lumitaw, isang 3D na imahe ng sinaunang computer. Oo, tama ka sa narinig mo. Meron ng computer libu-libong taon na ang nakakaraan. Pero paano? At sino ang may gawa nito? At yan ang ating aalamin. Ang lahat ay nagsimula noong tagsibol ng taon 1900 sa karagatang Aegean Sea. Tahimik ang dagat hanggang sa dumating ang bagyo. Isang grupo ng mga sponge diver mula sa isla ng Simi ang napilitang tumigil malapit sa isang maliit na batong isla na tinatawag na Antikythera sa pagitan ng Crete at Peloponnese. Habang hinihintay nilang bumuti ang panahon, nagpasya silang maglibang sa pamamagitan ng pagsisid. Ang kapitan nila, si Demetrios Kondos, ang nagutos sa kanyang diver na si Elias Stadiatos na lumubog. Suot niya ang makapal na canvas suit at mabigat na copper helmet. Lumubog siya sa lalim na humigit kumulang 150 talampakan. Ngunit ang bumungad sa kanya sa ilalim ay isang eksenang hindi niya malilimutan. Mga katawan na tila magkabuhol-buhol, parang mga bangkay na nakastak sa katahimikan ng dagat. Dahil sa takot, agad siyang humila ng lubid at bumalik sa ibabaw. Akala niya'y mass grave ang nadiskubre niya. Pero nang bumaba mismo si Kapitan Kondos, lumitaw ang katotohanan. Hindi pala mga bangkay kundi mga bronze statues ng mga tao at kabayo. Mga figurang tila nilipas na ng panahon. Nakahimlay sila sa isang sinaunang barkong lumubog. Dinala ni Kondos pabalik sa ibabaw ang isang bronze na braso na nababalutan ng green na kalawang at doon nagsimula ang kauna-unahang underwater archaeological excavation sa kasaysayan ng Greece. Sumali ang Greek Navy at sa loob ng isang taon nakakuha sila ng mga marble statue, mga glass vessel, mga barya at daan-daang sirang artifacts mula sa ilalim ng dagat. Pagsapit ng taong 1,901, ang mga kahon ng kanilang mga nadiskubre ay dinala sa National Archaeological Museum sa Athens. Sa gitna ng lahat ng kayamanang iyon, may isang maliit na pirasong halos hindi pinansin, isang bukol ng kalawangin at nabubulok na bronze at kahoy. Akala ng mga tagapamahala, basura lang ito. Pero noong May 17, 1902, napansin ng museum scholar na si Valerio Stais ang isang kakaibang detalye. Isang bronze gear na may ngipin na sumisilip sa ilalim ng kalawang. At doon nagsimula ang pinakamalaking misteryo sa mundo ng arkeolohiya, ang Antikythera mechanism. Ayon sa pagsusuri, ang barko kung saan nakuha ang mekanismo ay lumubog noong first half of the 1st century bago ipinanganak si Kristo. Pero mas luma pa raw ang mismong makina. Mga ilang dekada bago pa yon. Ibig sabihin, higit 2,000 taon na itong gawa ng mga sinaunang Griego. Ngayon 82 piraso na lang ng orihinal na aparato ang natitira, mga 1/3 lang ng kabuuan. Pero kahit sirang-sira na, makikita pa rin dito ang 30 gear na gawa sa purong bronze. Ang pinakamalaki ay may sukat na higit 5 pulgada, bawat ngipin ay maingat na hinubog sa kamay. Lahat ng ito ay nakadisplay ngayon sa Athens Museum, nakalagay sa loob ng salamin at patuloy pa ring may mga bakas ng alat ng dagat. Ang mga pirasong iyon ang naging batayan ng lahat ng teorya. Ang tunay na ebidensya kung saan muling binubuo ng mga siyentipiko ang buong disenyo ng makina. Ang Fragment A ang may pinakakompletong gear system, habang ang iba ay may mga bahagi ng bilog na sukat at mga ukit na titik sa metal. Noong 70s ginamit ng mga siyentipiko ang X-ray para silipin ang loob ng mga piraso at doon nila unang nakita kung gaano ito kakomplikado. Pero ang tunay na pagbabago ay dumating noong taong 2005
ng isang British-Greek research team ang nagdala ng makabagong imaging equipment sa museo. Isa sa mga ginamit nila ay isang 12-ton computed tomography scanner na tinawag nilang Blade Runner na kayang mag-scan ng bronze mula sa lahat ng anggulo at bumuo ng 3-dimensional cross-sections. Ang isa naman ay reflectance imaging system mula sa Hewlett-Packard na nakatulong para paandarin muli ang liwanag sa ibabaw ng mga piraso at makita ang mga ukit na halos di na nakikita ng mata. Sa loob ng 2 linggo, naipakita ng mga scan hindi lang ang mga nakatagong gear, kundi pati ang libu-libong titik ng sinaunang Griego na inukit mismo sa metal mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. At sa unang pagkakataon, muling nagsalita ang makina sa sarili nitong mga letra. Pero may twist. Habang sinusuri nila ang mga scan sa pinakamataas na resolusyon, biglang nagkaproblema. Noong year 2005, humigit kumulang 25 out of almost 3,000 scan images ang hindi na itala at mukhang bahagyang gumalaw ang fragment habang iniscan. Ang resulta, mga malabong bahagi at guhit-guhit na distortions, eksaktong sa lugar kung saan pinakakailangan ng mga researcher ang malinaw na imahe. Pero pagdating ng taong 2018, bumalik ang team ng University College London sa mga orihinal na raw data. Maingat nilang nireprocess ang bawat slice, pinunan ang mga nawawalang bahagi at inayos ang mga depormasyon. At doon unti-unting naging malinaw ang larawan, may mga bagong letra na lumitaw at ang dating hindi siguradong mabasa na mga teksto ay tuluyan nang nakumpirma. Mahalaga ito dahil minsan isang titik lang ng Griego ang pwedeng magbago sa buong kahulugan ng isang cycle o magbaligtad sa prediksyon ng isang bituin. Ngayon tingnan muna natin ang likurang bahagi ng mekanismo dahil ito ang pinakabuong parte na natira. Sa itaas, makikita ang isang spiral dial na paikot ng 5 ulit na tumutukoy sa 235 months of the month. Ito ang tinatawag na 19-year mechanic cycle, ang panukat na ginagamit ng mga sinaunang Griego para ipantugma ang lunar calendar sa mga panahon ng taon. Sa tabi nito may isang maliit na subdial na nagbibilang ng 76 na taon. Kilala bilang Kallippic Cycle na nagpapahusay sa long-term accuracy ng kanilang kalendaryo. Sa ibabang bahagi naman may isa pang spiral na may 2 and 23 months of the month, ang tinatawag na Saros Cycle, ang sikat na cycle na ginagamit para hulaan ang mga eclipse. Sa loob nito may mas maliit pang dial na sumusubaybay sa Exeligmos Cycle, isang 54-year triple Saros na nag-aayos ng sobrang 8 oras sa bawat cycle para manatiling tumpak ang timing ng mga eclipse. May isa pang maliit na dial na tumutukoy naman sa 4 na taong pagitan ng mga dakilang Panhellenic Games. At tandaan, hindi ito haka-haka. Nakaukit mismo sa bronze ang mga function na ito. Paano nagsasalita ang makina? Kapag nilapitan mo ang Saros spiral, mapapansin mong praktikal pala talaga ang disenyo. Bawat maliit na cell na maaaring maglaman ng isang eclipse ay may kasamang simbolong ukit sa Griego. Isang titik ang nagsasabi kung ito ay lunar o solar, ang letrang sigma para kay Selene, ang buwan, at ang letrang H para kay Helios, ang araw. Mayroon ding simbolo na parang angkla, pero sa totoo'y pinagsamang Greek letters omega at rho na nangangahulugang oras. Kasunod nito ay isang letra numero na nagsasaad ng eksaktong oras. May mga pariralang tulad ng of the day o of the night na nagsisilbing babala kung makikita ba sa Greece ang eclipse na yon o hindi. Sa ilalim ng bawat simbolo, may index letter na tumuturo sa mas mahabang paliwanag na teksto. Doon nakasulat kung saang direksyon manggagaling ang anino, gaano kalaki ang tatakpan ng araw o ng buwan, at minsan pa'y may kulay ng liwanag o dilim na pwedeng asahan. Isipin mong iniikot ng gumagamit ang crank, pinipili ang isang buwan at biglang nag-flag ang dial, nagpapahiwatig ng eclipse. Sa isang tingin lang mababasa na niya kung anong uri ng eclipse, anong oras ito mangyayari at saan ito makikita. Para sa isang aparatong mula pa noong unang siglo bago ipanganak si Kristo, nakakabigla ito. Noong taong 2008, sinuri ng mga eksperto ang mga natitirang inskripsyon sa likod ng device. Nadiskubre nila ang kabuuang listahan ng mga pangalan ng buwan sa Metonic dial. Ngunit laking gulat nila, hindi ito tumutugma sa kilalang Athenian calendar. Sa halip, ito ay mula sa Corinthian family of calendars na ginagamit sa kanlurang bahagi ng Greece, lalo na sa mga lugar ng Epirus at Corcyra. Ayon sa mga iskolar, ang pagkakasunod ng mga buwan ay akmang-akma sa Epirote calendar na posibleng konektado sa kolonyang tinatawag na Ambracia. Para sa kanila,
Ang mga pangalan ng buwan ay parang lagda ng tagagawa, isang pahiwatig kung saan galing ang mismong gumawa ng mekanismong ito. Ngayon pag-usapan naman natin ang harap ng mekanismo. Ito ang bahaging halos tuluyang nawala. Ang mga gear at plate na dati nakaangat sa frame ay naglaho na. Tanging mga piraso ng cover plates na lang ang natira. Pero sa kabutihang palad, may mga inscription pa rin sa mga natirang cover at ayon sa mga researcher, ang mga linyang iyon ay gintong impormasyon. Noong taong 2016, inilathala ng mga siyentipiko ang tinatawag nilang front cover inscription. Isang detalyadong listahan ng mga planetary relation para sa 5 planetang kilala ng mga Griego noon: Mercury, Venus, Mars, Jupiter at Saturn. Ang mga nakaukit sa takip ng mekanismo ay detalyadong gabay kung ilang ulit umiikot ang bawat planeta sa paligid ng araw bago muling bumalik sa parehong posisyon sa zodiac. Sa madaling sabi, ito ang talaan ng mga eksaktong ratio o bilang ng pag-ikot na kailangang kopyahin ng mga nawawalang gear sa harapan ng makina. Kapag sinasabi ng inscription na matapos ang isang partikular na bilang ng taon, ang isang planeta ay nakatapos ng eksaktong dami ng pag-ikot o zodiac cycles, hindi yun pahiwatig lang, kundi isang tiyak na utos. Ang sino mang magtatangkang buuin muli ang mekanismo ay kailangang masunod ang lahat ng numerong yon. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap muling likhain ang nawawalang kalahati. Hindi pwedeng basta-basta gumuhit ng kahit anong disenyo ng kalangitan. Ang mga natitirang gear sa likod ang nagsasabi kung anong teknik ang ginamit ng mga sinaunang inhinyero. Ang mga inscription naman ang nagdidikta kung aling mga galaw at cycle ang kailangang lumabas. At ang pisikal na espasyo sa harapan ng makina ang nagtatakda kung ilang gears at tubo lang ang kasya nang hindi nagsasapawan. Para maging totoo ang rekonstruksyon, kailangang magtagpo ang tatlong kondisyon ng sabay-sabay: mekanikal, matematikal at pisikal. Dito nagsimula ang totoong pagsubok, paano muling buuin ang nawawalang harapan at mapatunayan na kaya talaga nitong gumana. Ang proseso ng pagbabalik buo ay hindi ginawa sa pamamagitan ng hula o swerte, kundi sa maingat na inhenyeriya. Dahan-dahang tinipon ng mga mananaliksik ang lahat ng katiyakang datos, ang bilang ng mga ngipin ng gear, ang sukat ng bawat isa, ang mga natirang ukit na numero at letra, pati na rin ang mismong balangkas ng bronze. Lahat ng iyon ang ginamit nilang batayan para likhain ang kalahating bahagi ng mekanismong tuluyan ng nawala. Bago pa man nila maibalik ang mga gear, tumulong muna ang artificial intelligence. Gumamit sila ng isang modelo na tinatawag na Ithaka, likha ng kumpanya na DeepMind. Ang sistemang ito ay kayang magpuno ng mga nawawalang letra sa mga sinaunang inskripsyon ng Griego. Sa sarili nitong pagtakbo, nakakamit nito ang halos 62% na accuracy. Pero kapag ginamit kasabay ng mga human historian, tumataas ang katumpakan ng pagbabasa mula 25% hanggang mahigit 70%. Mahalaga ito dahil ang mga numerong nakaukit sa takip ng makina mismo ang mga target na kailangang tamaan ng harapang bahagi. Habang mas malinaw ang pagkakabasa sa mga titik at numero, mas lumiit ang espasyo para sa mga hula at mas naging eksakto ang disenyo. Ang unang taong tunay na nagpatunay na posible talagang buuin ang harapan ng mekanismo ay si Michael T. Wright, isang curator sa Science Museum sa London noong mga unang taon ng 2000. Siya mismo ang gumawa ng gumaganang mga modelo gamit ang kamay. Siya rin ang nagpakilala ng konsepto ng epicyclic gearing, mga maliliit na gear na nakasabit sa mga braso at umiikot sa paligid ng mas malalaking gear upang maipakita ang hindi pantay na bilis ng mga planeta. Bukod pa rito, gumamit din siya ng pin and slot mechanism, isang matalinong disenyo kung saan ang isang pin na gumagalaw sa loob ng isang slot ay nagpapabilis at nagpapabagal sa kasunod na gear ng dahan-dahan at natural. Alam na ng mga sinaunang Greek astronomer na nag-iiba-iba ang bilis ng mga planeta sa langit, kaya sinubukan ni Wright na ipakita yon sa pamamagitan ng kanyang mekanikal na bersyon. Si Wright ay hindi lang tumigil sa teorya. Gumawa siya ng buong planetarium model gamit ang tanso, bago pa man tuluyang mabasa ang mga nakaukit sa takip ng makina. Hindi man perpekto ang layout niya, pero pinatunayan niya sa aktwal na paggawa na kaya talagang ipakita ng harapang bahagi ng mekanismo ang galaw ng mga planeta gamit lang ang mga teknik na meron ang mga sinaunang Griego. Mula sa isang baka pwede, naging oo, posible ito. At doon nagsimula ang bagong yugto ng pagbuo ng Antikythera mechanism. Pagkaraan ng ilang taon, sinundan ito ng mga mas modernong team. Noong taong 2021,
Inilabas ng mga researcher mula sa University College London ang isang rekonstruksyon na tinawag nilang Model of the Cosmos. Hindi ito simpleng drawing o computer animation. Ito ay isang tunay na disenyo ng harapang bahagi na kailangang sumunod sa mga mahigpit na limitasyon ng orihinal na frame. Dapat itong magkasiya sa eksaktong espasyo ng natitirang piraso, gayahin ng mga numerong nakaukit sa bronze at payagan ang mga shaft at tubo na dumaan sa gitna ng hindi nagbabanggaan. Sa pinakasentro ng disenyo, may maliit na dome na kumakatawan sa Earth at isang sistema para sa buwan. Palibot nito, paikot na nakabalot ang mga planetary gear train na ang bawat galaw ay nakadugtong sa isang bundle ng manipis at magkasalubong na mga tubo sa gitna. Tinawag ito ng mga mananaliksik na Central Coaxial Output o CCO, ang gulugod ng buong sistema. Sa pamamagitan nito, maraming display ang pwedeng gumalaw sabay-sabay nang hindi nagkakabanggaan sa loob ng makina. Sa rekonstruksyong ito, ang harap ng mekanismo ay nakaayos sa mga magkakasunod na bilog o concentric rings, hindi sa mga tumpok ng patong-patong na karayom o pointers. Mukhang maliit na pagbabago pero napakahalaga nito. Ang mga bilog na ring ay nakakatulong na maiwasan ang parallax problem. Ang hirap basahin kapag maraming kamay o marker ang nagsasapawan. At higit pa roon, tumutugma ito sa mga nakasulat sa mga natirang tagubilin ng orihinal na makina na nagsasabing ang cosmos ay nakaayos sa mga bilog na layer. Isa sa mga pinakamatalinong solusyon ng UCL team ay ang paglipat ng unang mga drive gear ng araw at ng tatlong malalayong planeta, Mars, Jupiter at Saturn. Noon, sa mga naunang bersyon ng rekonstruksyon, ang mga gear na ito ay inilalagay sa likod ng malaking bilog na plato na tinatawag na CP sa kanilang pag-aaral. Pero dahil dito, kailangan nilang gumawa ng mga komplikadong bracket na sobrang kapal at mahirap isipin na kaya ng mga sinaunang Griego. Kaya ang ginawa ng UCL team, inilipat nila ang mga drive gear sa harapan. Isang simpleng galaw pero napakalaking epekto. Nabuksan ng espasyo sa loob na wala ang problema sa mga bracket at naging mas malinis ang daan ng bawat planetary gear papunta sa central output. Sa pinakagitna, mayroong isang fixed gear na tinukoy sa pag-aaral bilang Gear 56 at dito nakakabit ang mga compact epicyclic sets, mga maliliit na gear system na umiikot sa paligid ng nakapirming sentro. Hindi mo agad makikita ang ganitong solusyon. Madalas kailangan munang paulit-ulit na mag-layout sa computer na minsan nagbabanggaan pa ang mga parte. Hanggang sa isang layout na lang ang biglang magkasya at gumana ng perpekto. Ang ganda ng layout na ito ay nasa diskarte ng gear sharing. Sa halip na gumawa ng hiwalay na mekanismo para sa bawat planeta, hinayaan ng UCL team na maghiraman ng mga gear ang ilang sistema. Ang gear ng tunay na araw ay gumagamit ng parehong Gear 52 na gamit din ng Saturn at pareho silang nakaangkla sa Gear 56 na base ng tatlong malalayong planeta. Habang sina Mars at Jupiter naman ay magkasalo sa Gear 64. Ganito kalinaw ang pagtitipid ng espasyo. Dahil kung ang sukat ng loob mo ay isang 10 bahagi lang ng 1 pulgada, bawat dagdag na gear ay pwedeng maging dahilan ng banggaan. Sa ganitong diskarte, nanipis pero epektibo ang buong disenyo. Bukod dito, kailangang irespeto ng bagong modelo ang pisikal na balangkas ng orihinal na mekanismo. Lalo na ang malaking drive wheel na may 4 na spokes at mga haligi sa paligid nito. Ang mga haliging iyon ay dating humahawak sa 2 plate, isang rectangular strap na nakasabit sa maiikling haligi at ang bilog na CP plate na nasa mas mahahabang haligi. Ginamit ng UCL team ang disenyo na parang sandwich. Sa pagitan ng malaking gulong at ng strap, ipinasok nila ang siyam na patong ng gear sa loob ng 0.59 inches na espasyo. Doon nakapaloob ang mekanismo ng Mean Sun Drive, Lunar Node at mga bus ng Inner Planet Trains. Sa pagitan naman ng strap at ng CP plate, pinagsiksik nila ang karamihan sa mga gear ng araw at ng mga outer planets sa isang pagitan na 0.7 mm lang o humigit kumulang 0.38 inches. At ang pinakakagulat-gulat, ang strap mismo ay nakahilig ng 11 degrees kumpara sa mga spokes. Hindi ito pagkakamali, ito ay swerte. Dahil sa anggulong iyon, nagkaroon ng sapat na espasyo para makalusot ang mga mekanismo ng Mercury at Venus nang hindi tumatama sa mga karatig na gear. Dahil sa anggulong iyon, nagkaroon ng sapat na luwag para makalusot ang mga mekanismo ng Mercury at Venus. Halos parang gawa ng isang watchmaker, sobrang siksik pero eksakto, sukat sa mga bahagi lang ng 1 pulgada.
Isa sa mga pinakakasiyasyang sandali sa rekonstruksyon ay ang pagtuklas sa isang maliit na block sa spokehead na may misteryosong butas sa gitna. Sa loob ng maraming taon, walang makapagpaliwanag kung para saan ito. Pero sa disenyo ng 2021, tuluyang naresolba ang palaisipang yon. Ang maliit na itim at puting bolang buwan na makikita sa harap ng mekanismo ay kailangang tumanggap ng input mula sa araw at sa buwan upang maipakita ang tamang yugto o phase nito. Pero dahil ang harap ng mekanismo ay binuo sa forma ng mga bilog na ring, hindi praktikal na ulitin pa ang buong kalkulasyon ng araw para lang paandarin ang buwan. Kaya ginawa ng UCL team ang isang matalinong shortcut. Dumaan sila sa isang bar na nakakabit sa butas na block sa spoke D na nagsisilbing pinakamaikling tulay upang maipasa ang data mula sa central gear papunta sa lunar phase device. Sa isang iglap, ang dating walang silbing block ay naging bracket na may malinaw na layunin. Ang mekanismo ni Venus naman ang nagbigay ng isa pang aha moment. May isang pirasong tinatawag na fragment D na nakapreserba ng disk na nakakabit sa gear na may baras na nagbabago ang hugis mula square papuntang bilog habang dumadaan sa plato. Ang gear na yon ay may 63 ngipin at 3 lang ang kulang, kaya tiyak ang bilang. Sa modelo ng UCL, ang disk na iyon ang may offset pin na ginagamit sa pin and slot mechanism para makalikha ng hindi pantay na galaw ni Venus. Ang plato naman ang nagsisilbing bearing surface sa tamang taas, kaya eksaktong-eksakto ang pagkakapasok nito. Sobrang pulido ng pagkakatugma, kaya naniniwala ang mga mananaliksik na ang fragment D mismo ang sentro ng epicyclic system ni Venus. Kahit hindi mo gaanong alamin kung ano ang papel ni Venus sa dial, malinaw ang punto. Ang mga natitirang piraso ng bronze ay nakapwesto eksakto kung saan ito kailangan sa loob ng mekanismo. May isa pang katulad na breakthrough sa spoke B kung saan may malaking bearing na matagal ding walang paliwanag. Sa modelong ginawa noong 22, natuklasan na yun pala ay sumusuporta sa 4 na gear na epicyclic set para sa lunar nodes, ang linya kung saan tumatawid ang orbit ng buwan sa daanan ng araw. Ang bearing ay tugma sa laki ng mga ngipin ng gear at eksaktong nasa posisyong kailangan ng node mechanism. May isang bagay din na kahanga-hanga sa simpleng katapatan ng bilang ng mga gear. Sa likurang bahagi ng makina, 35 gear na ang narecover mula sa orihinal. Sa harapan, nagdagdag ang modelong 2021 ng 34 na bagong gear para sa buong sistema ng Cosmos. Sa kabuuan, iyon ay 69 na gear, sapat para magkasiya sa natitirang frame ng bronze at eksaktong maitala ang bilang at posisyon ng bawat isa. Sa ilalim ng lahat ng iyon, pinanatiling manipis at mahusay ng mga taga-disenyo ang bawat planetary train. Ang araw ay gumagamit lang ng 3 gear, habang ang mga malalayong planeta gaya ng Mars, Jupiter at Saturn ay may tig-7 gear bawat isa sa kanilang epicyclic setup. Ang mga inner planets naman, Mercury at Venus, ay gumagamit ng 5 gear na may pin and slot followers na lumilikha ng kakaibang stop and go motion na nakikita sa kanilang tunay na galaw sa langit. May mga pagkakataon na kailangang dumaan ng isang mekanismo sa gitna ng nakapirming gear, kaya gumamit sila ng pierced block at crossbar para makatawid, katulad ng ginamit sa minsan bar sa spoke D. Ito ang mga maliliit pero kritikal na solusyon na madalas mong makita lang kapag totoong gumagawa ka ng mekanismo, hindi lang sa papel. Ang dahilan kung bakit ka panipaniwala ang rekonstruksyon noong 21 ay dahil maaari na itong subukan. Noong taong 2025, sinubukan ng isa pang research team ang modelong ito gamit ang computer simulations. Gumamit sila ng triangular tooth shapes, yung matutulis na disenyo ng ngipin ng gear na karaniwang nakikita sa mga modernong replika. Pagkatapos, sinadyang nagdagdag sila ng maliliit na error sa pagitan ng mga gear para makita kung anong mangyayari. Ang resulta ay isang babala. Hindi malaking problema ang hugis ng mga ngipin, pero kapag nagkamali ng kahit kaunting pagitan sa pagitan ng mga gear, maaari itong maipit at huminto kapag tumagal sa paggamit. Hindi ibig sabihin nito na mali ang modelong 2021, ngunit nagbukas ito ng mas mabibigat na tanong. Ano nga bang uri ng mga ngipin ng kayang putulin ng mga sinaunang Griego? Gaano sila kakatumpak sa pagsukat? Gaano kalinis at kakinis ang bronze na ginamit nila? Ang mahalaga rito ay hindi na ito basta alamat o haka-haka. Ngayon, totoong inhenyeriya na ang pinag-uusapan, mga problemang nasusukat, friksyon, espasyo at pagkasira sa katagalan. Mga bagay na pwedeng itest, hindi lang isipin. At ngayong gumagana na ang reconstruction sa papel man o sa simulation,
pwede na nating itanong ang mas malaking tanong. Ano nga ba ang nakikita ng mga sinaunang Griego kapag nabubuhay ang makinang ito sa harapan nila? Ang unang makikita mo ay ang gitna, isang maliit na dome na kumakatawan sa Earth. Paikot dito, may pointer na sumusubaybay sa posisyon ng buwan habang gumagalaw ito sa mga simbolo ng zodiac. Katabi ng pointer ay isang bolang kasing laki ng marmol, kalahati itim at kalahati puti. Araw-araw dahan-dahan itong umiikot para ipakita ang mga yugto ng buwan. Kapag itim ito, bagong buwan, kapag puti, buong buwan, at ang bawat anino sa pagitan ay tumutugma sa mga araw ng buwan. Pero ang buwan ay simula pa lang. Sa paligid nito may 6 na manipis na singsing. Bawat isa ay may taglay na isa sa mga celestial bodies na sinusundan ng mga Griego: Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter at Saturn. Sa labas ng lahat ng yon makikita ang malapad na singsing ng zodiac hinati sa 12 simbolo at sa pinakapanlabas na bahagi, isang ring ng kalendaryo na nagpapakita ng mga araw ng taon. Bawat planeta ay may maliit na bead na nakapirmi sa kani-kanilang singsing. Ang araw ay may ginintuang bead na may sarili nitong pointer, tulad ng inilarawan sa mga sinaunang inskripsyon, isang kosmos na nakaayos sa mga bilog na ring na may maliliit na bola. At sa pinakadulo, isang manipis na date ring ang nagsisilbing kalendaryo. Kung gusto mong malaman ang petsa, doon ka titingin. At kung gusto mong makita kung nasaan ang mga planeta sa kalangitan, simple lang. Tingnan mo ang mga kumikilos na bead. Hindi ito haka-haka. Ang mga inskripsyong natuklasan noong taong 2016 ay eksaktong naglalarawan sa harap ng mekanismo. At yun din ang sinunod ng modelong ginawa noong 2021. Sabay-sabay nitong ipinapakita ang 9 na bagay: ang buwan, lunar nodes, Mercury, Venus, araw, Mars, Jupiter, Saturn at ang petsa sa kalendaryo. Ang buwan ang sentro ng lahat. Ipinapakita ng pointer nito kung nasaan ito sa zodiac, pati ang edad ng buwan, kung ilang araw na mula nung huling bagong buwan. Gaya ng sinabi ni Cicero, ang buwan ay laging sumusunod sa araw-araw-araw sa dial ng makina. Ang araw naman ay may ginintuang bead na umiikot sa zodiac habang umiikot ang taon. Kapag nasa Aries, tag-Sibol, sa Cancer, tag-init, sa Libra, taglagas, at sa Capricorn, taglamig. Isang tingin lang alam mo na kung anong panahon. Bawat planeta ay may kwento sa sarili nitong singsing. May marka para sa conjunctions, oppositions at elongations kung saan sina Mercury at Venus ay nagiging pinakamaningning sa langit. Mayroon ding kakaibang dragon hand, isang mahabang pointer na sumusubaybay sa mga node ng buwan. Ang mga puntong pinagdadaanan nito kapag tumatawid sa daan ng araw. Kapag nagtagpo ito sa marka ng araw sa dial, ibig sabihin dumating na ang panahon ng eclipse, isang cycle na inuulit tuwing 18 taon at kalahati. Gumagana rin ito bilang kalendaryo. May 2 nakapirming sukat, ang zodiac at ang calendar ring. May mga titik sa paligid na tumutukoy sa parapegma panels, mga sinaunang talaan ng mga bituin na ginagamit ng mga magsasaka at mandaragat bilang gabay sa panahon. May 42 ganitong tala sa buong taon. Simple lang gamitin. Iset ang petsa, iikot ang handle at agad mong makikita ang posisyon ng araw, buwan at mga planeta. Kung nasa loob ng marka ang dragon hand, panahon ng eclipse. At kung gusto mong malaman kung anong bituin ang sisikat, tingnan mo lang ang titik sa dial at hanapin ito sa parapegma panel. May mga kulay din para hindi malito. Ginintuang bead para sa araw, asul kay Venus, turquoise kay Mercury, at maliit na itim-puting bola para sa buwan. Sa isang sulyap, mababasa mo ang buong kalangitan. Si Saturn ang pinakamabagal, si Jupiter ay bahagyang mas mabilis, si Mars ay nagliliwanag na pula kapag nasa tapat ng araw, at sina Venus at Mercury ang pinakamaliwanag sa dapit hapon o madaling araw. Sa huli, ipinapakita ng Antikythera mechanism na libu-libong taon bago ang modernong teknolohiya na unawaan na ng mga Griego kung paano ipakita ang galaw ng kalangitan gamit lamang ang mga gear, gulong at katalinuhan ng tao.